So good day everyone. Our topic for today is about food safety. And this is an important part of home economics that teaches us how to keep our food clean, safe, and healthy to eat. Introduction. Food safety is essential in preparing clean and healthy meals, of course, affordable. It helps prevent foodborne illnesses and ensures that the food we eat is safe. Ang kaning foodborne is money ang mga mag-cause sa mga contamination nga ay na-contaminate na ng mga food, money mga cause ng mga diseases. And then everyone has a role in keeping food clean from buying to serving. So di ba pag magpalit kita ng ingredients, di ba kay atong ensure na hindi siya daon, good quality pa siya, to serving, di ba wala natutok ta kay atong make sure na atong food is clean, safe siya kaunon. So what is food safety? Food safety means handling, preparing, and storing food in ways that prevent sickness. It keeps food free from harmful bacteria, chemicals, or objects. So food safety is about protecting food from things that can makes us sick, like germs or contamination. It starts the moment we buy ingredients until we eat the meal. Sabot-abot mo siya kung sa ang food safety. Diba? Sabot ra? So next is the importance. Prevent food poisoning and diseases. Avoid waste and food spoilage. Protects family and community health and builds good hygiene habits. So, ang importance ani, sabot-abot mo po siya kay food safety gani. So, dagan siya ay mga importance kay, of course, i-avoid ang food sa poisoning for us nga dili madaot, dili na makakuha ng disease. Of course, dili pod ang mga food kay dili siya ma-waste, dili siya masayang lang kay makaon man. Next is there are 3 types of hazards to food, which is the biological, chemical, and physical. So when we say biological hazards, mani ang mga viruses, bacteria, parasites, and fungi. Mani usually nga dili makita sa itong naked eye, dili siya o telescope. Microsoft, gagamitan siya ng Microsoft kahit hindi siya makita sa Microsoft! Ikata dito ang part. Pwede kay natural man dapat. Where more engaging, no? Basta man na to, di siya makita sa liquid eye. Mana ang mga viruses, bacteria, parasite, and fungi. Pag gamitan siya na to ato nga tools, makita na to siya. Mato. So, dali lang mo masabot kung sa biological hazard. Next is the chemical hazard. Ang example ani is cleaners, sanitizers, machines, lubricants, and toxic metals. Sabot-abot man siya kay ang chemicals, di ba kay usually if maglutok ta kay dili ma-avoid bitaw nga naadyoy masabol sa while ka nang maghugas, di ba kay ang uban nga hinugasan kay dili matalon ng paghugas, so possibly nga musabol siya sa food na itong iluto. So next is physical hazards. So dali ra siya masabot kay ang physical hazard is mani ang mga makita lang sa surroundings like hair, dirt, broken glass, natural objects like mga fish bones in a fillet. So di ba ang physical hazard isa na siya sa panang paglututan ng mga buhok-buhok. Isa po nga mga contaminate sa foods. So mabilong siya sa hazards. So unsa ganito ang tulo ka? Next, there are 4 key rules of food safety, which is the clean, separate, cook, and chill. Ang clean, wash, of course, ang first jud atong buhaton if mag-prepare kita ng food. Of course, ang pag-wash kita ng hands. Okay, di ba kay before ta mohawid ng mga sa atong ingredients, importante nga mo mag-unaw kita. Kaya atong kamot, kasi asar ba yung hawid? Manay pinakahugaw.
after use. Kay ang uban ana kanang before ninyo gamiton, possibly nga na siya hugaw so mo kuan siya mo masamo siya sa food. So after food use kay para dili siya so lamun gani inana. So mawala ang bacteria. Then sanitize kitchen surfaces regularly. So after nimo magamit sa kitchen, imo siya limpyuhan. Next is separate. Avoid gross contamination. So use separate cutting boards for raw and cooked food. Di ba kay ang magluto ta kay di ba usahay kay naay mga kuan wa pa naluto then nanay naluto there. So dapat i-separate to kay pasabli nga katong wa pa naluto mo. Ang bacteria ato kay murag mo kuan gani or something mo transfer sa naluto na so dapat i-separate adto. Then keep raw. Oo ka nang magkala sa tataran. Oo. Nga di ba kung tataran kay iisa ra ka nang paghiwa sa lamas, paghiwa sa karne which is makakontaminate siya ng food sa mga ingredients. Then keep raw meat away to ready to eat foods. Matong kiingon. Like for example sa kani pag sa ref gani di ba kanani may mga luto then ako'y uban nga raw pa. So dapat di mo siyang i-separate mo kung naka-layers gani kung asa iluto na dito gibutang ang mga raw tapos mga anak kung asa ang kuan rubber din naman siya sa rubber. Oo. Okay, butang diretso. Lahi mo ang katong mga kuan na luto na sa raw kay maka-cause siyang contamination. Next is cook. Cook food properly. So, di ba na na medium-rare, cook well na pagkaluto. So, depende na siya sa temperature sa pagkaluto kay. Ang uban ng bacteria kay dapat gilut ang di ba sa meat kay na-jud siya bacteria or mga fugay sa dili na mawaya. So, pag pagluto ko nimo siya properly, mawala siya. So, uban ana nga kanang specific temperature nga dapat kani nga meat maluto sa inana. Like for example, ani 145 Fahrenheit ang meat dapat tuod inana. So make sure meat and eggs are not raw inside. So pero ako pa di ba kahilig ko kanang dili jud totally boiled ang itlog pagkaluto. Pero nana siya ikuan. Ang buwan kay ganahan hilaw-hilaw. Brown. Which is nana siya possible na germs. Di ba, yung ganahan ng hilaw. Or bacteria pa kay wa pa siya totally naluto jud. So use a clean spoon for skin. Kaya ako baya kay sige saray mo hungit pag magtilaw inana. So dapat ang spoon mo gigamit dahil wala tila yung spoon. So ina spoon gigamit dapat naka-gihugasan, dapat hilo siya. And last is chill. Store food safely. So refrigerate leftovers within 2 hours. 2 hours sa sudya ka. Ay, pero nakapagabay ka kanang ipibutang sa ref, magbugay kay ma-chill bitaw. Avoid eating food at room temperature for too long. Ang refrigerate ang kuan naman ang food dinayuban nga ang leftovers kay pagibutang mo sa ref kay if madugayan pa nimo kay posible nga makabuo na ko hinuon siya o bacteria. Bagmod, dinana diniton pa bitaw. Kana grabe naman na ang gingon mo order kay within 2 hours lang so if madugayan pa nimo nanay mas nahin na siya bacteria. Pagkalamay ko po, pagkadugay. Pero tayo ba, di ba? Samot na kanang sa meat, na pag mag-ano na, sapit na kanang iyang oil ba, na magmantika na. So, saan ito ko pa? Yes. Clean, sanitize, Cook. separate. Cook, then chill. Cook, chill. Very good. Gusto mo yung uban? Roxanne, ano ganito ko pa? Cook, sanitize, chill, and Separate. separate. Wrong. So, sabat-sabat ako pa? Yes.
bitaw na nakay possible nga ang katong mga hugos sa imong hair, pilit sa imong kamot, tapos mga wait na puga sa foods, mo to makakontaminate ton. And then wiping or touching the nose, rubbing an air, touching a pimple or infected wound, wearing a dirty uniform, coughing or sneezing into the hand, spitting in the operation. So mo ni ang mga actions na dapat nato i-avoid para hindi makakontaminate sa food para atong pagkaon is safety since na-talk man kita ng food safety. Next is signs of unsafe food. First is bad smells or sour taste. So, muna natin mabantayan kung ang food is dili na siya safe kanon. Bad smells o kanang kuan na siya, Aslom. aslom na. Pero di ba kay bukaon nang gihapon mo? Initon, paksiw. Daghan na kuan, mga dili nato. Next is slimy texture or discoloration kanang ram nagmag-molds or lain na color. Kaon man lagi kagabi. Then expired or spoiled ingredients. Kanang mga unsafe food nga kanon gihapon is kay expired na bawal jaon. Yapay 5 seconds nawayog. Gabitan is the reason na Oo, siyempre. Kaon man lagi ang slimy gabi. Next is practicing food safety at home. Of course, first is buy fresh ingredients. Pero, di ba kay dagan po ba nga kanang mamili sa kuan, kanang palingling, kanang murag, salin-salin sa lang ba, para lang dili, para makaskuan sila kanang, Makasave. makasave. Pero dapat fresh yun ang paliton. Para ang food is safe. Since natok kita ng food safety. Then, read labels and expiry dates. So, make sure na ang expiry dates niya, layo pa. Okay, para marag organic, dili pa siya expired. Pag ano ng paliton. Then, cover food properly. Kaya para wala yung mga langaw-langaw or sa nirakat mo, kuhaan sa foods. Then, cook and serve food with care. Small na to. So, dapat kung magluto mo, dapat inuling sundon. Very good. Next is summary. Last. Food safety keeps food clean and healthy. Of course, remember the 4 key rules. CSCC. Ano sa dito? Clean, separate, cook, chill. Then practice safe food handling every day. Then, kuan practice cooking.